kilala niyo yung tao. Baka dyan, hindi yung katawan. Pero bakit yung balitaan ko? Hindi ko siya sobrang yaman. Yung maraming kamis. Wow! Hindi naman bago. Ay, pero kung yung kilala natin ang victim, alam na natin kung sino may connection sa kanya. Kilala natin kung sino po yung mga hinala, ang mga paunahing suspect. Alam mo, ang paunahing pong suspect ay Wala ka. dahil bumibigyan na sila sa houses ng biktima. Eto ba na naman? Nakita na naman kita may kasama babae? At sa isang kasambahay pa? Ang cheap naman ang taste mo, ha? Excuse ko mga pero tinatanong ko lang naman kasi sir kung anong kwarto gusto mo palinisan. Tumalit kita hampas lupa ka, ha? Ilang beses na kita nakikita may kasamang babae. Lagi mo lang pinapansin sa akin na hindi ako sapat para sa'yo. Ang pasensya na po, pero masyado ka na! Sobra na yung ugali mo! Wala naman kaming ginagawa masama! May isang anak ng bilyonaryo na nagkapagpapalala. Yung nakalitan niya sa kalsada. Ay! Wow! Wow! Marunong ka ba tumingin sa daan? Nakita mo naglalakad ako dito? Maripasa, pulukin ka naman eh. Akala mo naman yung kinakusap ko walang pera. Bupat sampalin kita ng gamit ng daan-daan kong pera, ha? Ayawan ko yung pera mo. Eh, yung pera mo yan, pang merenda ko lang. Kaya ko nang pakainin mga buong ang kanyang mga aso. Ang kalihim ng biktima. Rinig ko, may tinatagong galit ang kalihim ng biktima. Ang kalihim ng biktima sa kanya. Boss, gumawa pa ng mga staff natin. Pwede po ba mag-record? Ano ba yan? Wala kang ginagawa ng tama. Ano bang silbi mo dito? Uy! Mas mga silbi natin sa negosyo! Uy! Ang nag-iisang anak na nakisalayaw sa katawag rin dito. Yes. Grabe ka ba sa cellphone na to? Wala ka nang impormasyon dito. Ba, kailangan ba ako bibigyan ng bago? Contact lang natin. Ayoko! Ano ba yan, ha? Dati binibigay niyo naman ang gusto ko. Bakit ngayon hindi yun na magawa? Kung ka lang reklamo na reklamo, matanda ka ng bata ka, matuto nga magtrabaho! Lahat sila pinagkala. Kaya mag-ipag-iitis natin sila para malaman kung sino talaga ang nagpatay. Papasukin ang mga suspect. Bakit ba kayo nandito ha? Bakit kami nandito? Nangyayari niya ko yun ha? Hindi ko rin po alam kung ano nangyayari, anak. Kayong lahat, ididemanda po. Ano ba kabalustugan po ha? At kasama pa ako? Sabihin mo na kasi siya ang patay sa kanya. Ako na naman nakakita mo. Ako na naman. Talaga ba? Pero naman, naka na. Wait lang. Ang gusto lang namin malaman, kung sino ba talaga nagpatay sila. Ewan ko, pero isahin niyo to sa morgue. Dapat magkayakap sila mga sa araw. Bakit ang pinatay? Kasi ba't nahuli kayong magkasama? Pareha. Magkasama? Ganun agad? Wow, grabe naman. Kasalanan ko kayo kakalandi, ha? Alam mo na agad yun? Okay. Ikaw ang unang suspect. So, dapat ikatin sa pamilya. Bakit ikaw hindi ang suspect? Teka, Kid. Marunong ka ba manghikaya? Abay, syempre naman, dahil ang maghikayat na layunin ay isa sa mga akademikong pagsulat na ang pangunahing layunin nito ay mahikayat o makumbinsi ang mga mambabasa, tagapakinig o tagaulat na makinig o
tanggapin ang isang ideya, opinyon, at mga paninindigan. Ngunit hindi sapat na basta magsalita lamang. Bilang manunulat, hindi sapat na sasabihin ko lamang na hindi ako pumatay. Dapat sabihin ko rin na may ebidensya ako nagpapatunay sa aking pagka-inosente. Ginagamit rin ito upang may pangkikayan sa iba't ibang sitwasyon tulad ng paggawa ng talumpati, sanaysay, editorial, o maging sa pang-araw-araw na pakikipag-usap kapag gusto kong ipagtanggol ang aking pananaw. O kaya naman, hikayatin ang mga walang kwentang detectives na ito na ikaw talaga Hana ang may sala at pumatay sa asawa ko. Andiyan ka na naman. Bintang ka na ng bintang yan. Puro lang naman salita yan. Talk to my lawyer. Maliwanag ko ang panig ko. Wala naman talaga akong problema kay sir. Ito sa misis niya lang. Makapagbintang, nakabit ako. Kala mo kagwapuhan yung asawa. Bakit ako magsigaw ng gano'n kasakit? Ba't ganun yung reaction ko? Bakit ako natawag ng pulis? Kung alam ko naman ako yung unang masuspetsan kasi nga ako nakakita ng katawan niya. Di ba dapat iniwan ko ka dyan? Masalamat ka na nagtawag ako ng pulis. Eh kasi nga, gusto mong pagtakpan na hindi talaga ikaw pumatay. Ganito kung paskwami ngayon, kas, mga kapit ka naman! Comprehension, grabe. May kalakala. Sandali lang, mga detective. Paano ba ako nasali dito? Eh, wala naman akong ginawang masama. Ito ko rin naman yan. Pag isang boss na yan. Alam nyo, narito kayo lahat para tulungan kami malaman kung sino ba talaga nagpatay kay Mr. Wayan. Kahit sino naman, kahit ang wala rin, hindi nga alam kung anong salitang tulong eh. Hindi mo pagkat magbasa ng ABC, hindi alam. Mga detective, ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Kanina ko pa napapansin na, itong si Miss Yang, parang kinakabahan. Hindi mo ayos. Sino ba? Nanginginig ko nga, pagaling siya. May tinatago ka ba? Wala. Alam mo, lahat ng tahimik ay parating may alam. May alam ka ba? Alam? Oo, pero hindi ibig sabihin nun ako may gawa. Ikaw naman, Justin, napakainit ng ulo mo. Parang may galit sa biktima. Ano? Sumaysay natin ha. Isaysay natin. Dahil simula natin sa inyo, dinampot nyo kami dito na wala naman kayong mga ebidensya. Ngayon, saan ang mga ebidensya nyo? So kaya ang investigasyon nyo ngayon, umiikot lang sa mga haka-haka. Na? True. Ano na? Sige. Bob. Sige. Gusto lang naman namin malaman kung ano talaga yung totoong nangyari. Nagkaalitan kami dahil nagkabanggaan kami. Hoy, umisip ka nga! Nag-iisip ako! Oh, nag-iisip pa talino ka. Kung lahat ng mga kalaway ko, pinatay ko na, edi ubos na ang populasyon ng Pilipinas ngayon. Sabi mo na wala kang pakialam kay Mr. Wayan. Pero lahat na nagsasabi wala silang pakialam, sila ang may tinatagong galit sa tao yun. Wow, magandang teorya. Kaso nga lang, teorya lang yan. Wala kang ebidensya. Sana? Ikaw sino? Eh, di malay ko ba? May malay ko. Ako ba detective ba? Ako ba detective? Hindi ko kasalanan kung ano mang nangyari. Okay? Yan ang trabaho nyo. Resolbahan nyo yan. Kanina ko pa talaga tinitingnan ko si Miss Yang. Bakit parang bias ka? Bias. Kasi nakikita ko hindi talaga siya makatingin ng maayos. Parang accountant na Normal lang naman dahil unang beses ko pa makasama sa isang investigasyon ng pagpatay. Patay na ang boss ko. Ako pa ba ang pinag-iinalaan? Kung wala naman akong kinalaman. Baka kinakabahan ka lang kasi ayaw mong malaman namin yung totoo na ikaw talaga yung pumatay. Walang galang na po. Hindi ibig sabihin na kinakabahan ako na ako na ang nagpatay sa kanya. Kaya nga ino-observe lang ka namin. At kaya rin, dapat mas maging mapanuri kayo. Dahil ang mapanuri layunin o ano hindi kalapagsulan ay may layunin ipaliwanag at suriin ang iba't-ibang posibleng sagot sa isang tanong upang matukoy ang pinakamalinaw na sagot batay sa logika, pamantayan at ebidensya.
Sa mapanuring layunin, hindi sapat ang basta pagbagit ng impormasyon. Mahalaga ang pagsusuri sa mga sanhi at bunga ng isang isyu, pag-uugnay ang iba't ibang ideya at pagbuo ng isang matibay na konklusyon. Ginagamit din dito ang synthesis, kung saan pinagsasama-sama ang iba't ibang impormasyon upang makabuo ng mas makatwirang pagsusuri. Sa madaling salita, ang mapanuring layunin ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng sagot, kundi pag-aalisa kung bakit iyon ang pinakamainam na sagot. Mukhang hindi lang naging mas siya. Isa din ang mapatuloy na tao. Hindi po ako nagmamagaling detective. Gusto ko lamang na ang hatol ninyo ay batay sa katotohanan at hindi sa baka. Siguraduhin mo lang na sinasabi mo ay hindi nakakaaga. Narinig mo ba yun? Isa ka pa sa mga pinag-hinalaan nila? Ano kasi yan? Wow, grabe ako na naman! Eh, siya nga itong may dalan kung bakit kaya ako mawala ng asawa mo. Siguro, hindi siya nagpapatay. Siguro, nagpapakamatay siya kasi sawang-sawa na siya sa'yo, sa ugali mo, at sa kaintingan ng buli mo! Hindi ko kasalanan kung naghanap siya ng ship na tutal sa dahil. Kasalanan nagsawang asawa mo sa'yo. Wala. At least ako, asawa ako. Eh ikaw, nasa bahay ka lang, diba? Eh, di asawa ka! Eh, di wow! Tama na! Tama na! Ganun ba? Tumigil na kayo? Away-away kayo dito na. Parang walang nangyari kanina. Mama mo. Pwede ba? Hindi naman na pwede maniwala na wala kang alam. Or kami pinahalas na namin kung anong nangyari. Oo nga, imposible masyado na wala kang alam. Hindi pa talaga. Ano ba yan? Yan na lang po ako na sa kamarino. Bari alam ko kung nasa kanyang napunta dito. Baka nagmamakaangan ka lang. Baka ikaw talaga yung pumatay. Hindi. I know something you Hindi don't. naman nakakapaniwala ang sinasabi mo. Ang gusto mo lang siguro paniwalaan ka, ganun lang. Sumatakal mo na yung... Oo! Oo! Dahil kung may mga ganitong forma na pag-uusap, di ba dapat yung malinaw na layunin? Dapat, informatibo mo na bago pa maghusga. Ang informatibong layunin ng akademikong pagsulat ay hindi ginagawa upang pilitin ang mambabasa o tagapakinig na sumang-ayon sa isang opinyon. Sa halip, layunin ito magbigay ng malinaw, tama at sapat na informasyon upang madagdagan ang kaalaman ng mga tao tungkol sa isang paksa. Kapag malinaw ang impormasyon na ibibigay, mas naging madali para sa tao na maunawaan ang isang sitwasyon, alituntunin o suliranin. Kaya bago nyo kami pagdududahan, okay, hindi ba dapat ipinaalam yung muna ninyo kung bakit kami narito? Kung naging informatibo kayo nung simula pa lang gano'n, mas naging malinaw sana sa amin lahat na sitwasyon kaysa puro hinalang naririnig namin. Ngayon, wala na kayong link. O, magkuhula kayo ngayon. Mag-best naman kayo sa haka-haka. Buo ka parang gano'n. Sandali lang. Ayaw mo daw. Actually, parang may napansin ako. Detective John Kid, bakit parang ang bilis mong makarating sa crime scene? Na para bang alam mo kung saan mo pupunta? Aminin mo na kasi! Nagkakatago na kasi! Wala, palpak yung papel. Oo nga! Bakit hindi mo sinabi sa akin na kagad? Hindi malagyan. Anong hindi mahalaga? Ipaintindi mo sa amin kasi kami naguguluhan na kami. Oo, ako pumatay sa kanya! Ako wala!
makinig sa mga nag-uwi na